Simulan na po natin mga ka-farmers yung paglilinis dito. Nanigas na po yung mga dumi. Tatanggalin po muna natin ito. Pati din po yung mga agiw dyan sa ibabaw. Ito po mga ka-farmers, gamitin natin ang pala para na tayo ito maghahalo ng simento. Two 2,000 years later. So ito na po mga ka-farmers yung ating inalisan kanina ng mga dumi. Yan po, malinis. Parang hindi po siya ginamit ano. Nakalis po tayo ng linis. So ngayon, ang gagawin na po natin dito mga ka-farmer ay buhusan na lang po natin ito ng Suntrox. Yan. Maganda din po sana kung mayroong tayong pang-spray. Kaso lang wala po akong pang-spray. Pero kung mayroon po kayong pang-spray yung ginagamit po sa palay, maganda po yun. So gagawin ko dito ngayon ay ano lang, yung tabo lang yung aking gagamitin. Ito yung tubig natin. Kala mo magpipintura no. So isang timba na tubig, lalagyan po natin ng Suntrox na ano po ito mga ka-farmers is 500. Sana ba? Yan. 500 ml, kalahating litro. Oh, lemon ang flavor. Wow. Parang nag-commercial pa. O yeah, ihalo na po natin ito dito ngayon. Itong ating Suntrox. Matibay, matigas. Tagal mabutas. Iyon, nabutas na. So ihalo natin itong kalahating litrong Suntrox ito sa ating tubig. Maganda kasi mga ka-farmers pag kayo gumagamit ng Suntrox, itong may flavor. Katulad po nito, lemon, yung kanyang flavor. Kasi po hindi po siya ganun kabaho. Pag kayong ano kasi na Suntrox yung isa yung kulay white lang, may amoy po yun, masyadong mabaho. Kahit ilang araw na, mabaho pa rin. Baka magkasipon yung ating mga sisiw. Pero ito po mga ka-farmers, meron po ako nitong nakita na vlogger din na gumagamit ng ganito sa sipon ng kanyang manok. Parang sarap. Amoy kalamansi. Testing natin. You know. Maganda sana kapag spray. Kasi pag spray mga ka-farmers talagang hindi siya magastos. Ito kasi medyo magastos. Agis-agis lang. Amoy Suntrox na. Pati po yung dingding.
So yan na po mga ka-farmers, nabuhusan na po natin yan ng Sunrox. Kasama po yung mga gilid na yan, yung mga side. Lahat po yan. Ngayon patutuyuin po natin yan. Antay tayo ng 24 oras. Bukas ng hapon uli tayo maglalatag dyan ng ipa pag natuyo na. Okay, so patay naman ang ano yan, mikrobyo. Kasi matapang po yung Sunrox na ating pinangbuhos dyan. So ito na po mga ka-farmers, nakalipas na po yung 5 days mula nung yan ay nilagyan po natin ng Sunrox. 5 days na po yung nakakalipas. Ngayon lalagyan na po natin yan ng sako at ng ipa, pero maliit lang na space yung ating lalagyan kasi ano lang po ito mga ka-farmers, yung aking paparating bukas na mga sisiw is 300 lang, kaya yung 1/4 lang nito yung ating lalagyan. Yan, so magsisimula lang po tayo dito hanggang dyan sa may dulo. Yan, okay po, nilagay na po natin ang harang dyan po sa gitna. May pangalan ko pa yung harang, nagpapatunay talaga na sa akin. Yan, so ngayon dyan po sa loob niyan ay lalagyan na po natin yan ng sako tsaka ipa. Ito na po mga ka-farmers, na lagyan na po natin ng sako. Tapos ilalagay na lang po natin itong ipa. Yan. So mga ka-farmers, iniisa-isa ko po ano kasi mayroon kasing nag-request. Gusto daw niyang magpatulong sa pagbo-brooding. Kaya ganito po yung aking ginagawa. Mamaya ilalatag po natin yung ano, yung ipa. Tapos lalagyan po natin ng dyaryo. Nandiyan na po mga ka-farmers yung ipa. Ngayon ang susunod po nating ilalagay ito. Ililipat po natin yung nakaharang dito na trapal. Ililipat po natin doon. So nailipat na po natin mga ka-farmers yung trapal. Nalagay na po natin doon. Ano ba yung mga na-sit up na po natin dito? Titingnan po natin sa loob. Nalatagan na po natin ng ipa. Nalagay na din po natin ng dyaryo. Tapos na ilagay na din po natin yung ating mga ilaw. Ayan po, mayroon po tayong ilaw dito na 10 piraso na tigwa 100 watts. Mga nakalatag na po yan. So ngayon, lalagay na po natin yan ng tubig. Bali 8 galon yung ating ilalagay dyan na tubig. Tapos papainitin po muna natin itong ilaw bago natin ilalagay naman yung ating mga sisiw. So yung ating temperature mga ka-farmers is ito 25 degree. Yan po, 25. Mamaya malalaman po natin kung ilang Celsius yung ating magiging temperature dito sa loob pag napailaw na po natin ito. Yung ating temperature mga ka-farmers na kailangan para sa ating D-old is 35 to 36 degree. Kahit mag 34 okay lang, wag lang pong magbaba sa 34. So yan na po mga ka-farmers yung ating ilaw. Dilaw po yan mga ka-farmers ha. Dito sa video parang puti siya. Dilaw po yan, pang sisiw, tig 100 watts po yan bawat isa. So ngayon ay papainitin po muna natin yan bago natin po ilalagay yung ating sisiw. Nandiyan na po yung ating sisiw. Kuha ko na kanina. So, takpan natin to ulit para uminit po dyan sa loob. Dito po mga ka-farmer sa ating tubig, ito po asukal. Bali po 8 galon po yan. 5 po dyan na container natin is sugar. Tapos ayan pong 3 na yan, kulay green, yan po mga ka-farmers is antibiotic. Yung Ambroxetel, ito po siya. Hindi po yung Sunrox ha.
Ito, yun pong ang antibiotic. So, dyan po sa tatlong container na yan, na tigkakalahati yung laman, naglagay po ako ng 2 sachet. Ito po, 2 sachet na ambroxetil. Tapos dito naman po sa 5 container na tigkakalahati, bali naglagay po ako dyan ng kalahating kilo na asukal. Mas maganda po mga ka-farmers kapag yung maskobado na sugar yung ilalagay po ninyo. Andito na po yung ating mga tubig mga ka-farmers. Ayan po. Yan po yung set up ng ating tubig. So dito po sa gitna, itong part na to, ilagay po natin yung isa. Mamaya po natin ilalagay pagkatapos ko maglagay ng sisiw. Ngayon check po natin yung kung uminit na ba. Check po natin. So 26 lang. 26, kulang na kulang pa. Mamaya i-check po natin ulit. So, ilagay na po natin mga ka-farmers yung ating sisiw. Ito po yung mga sisiw po natin. 1, 2, 3. Tingnan nga po natin. Ayan. Hello mga darling, mga bago kong chicks. Yan po yung ating mga sisiw. So ilagay na po natin. Maganda yung mga sisiw natin mga ka-farmers. Oh. 24, 26, 102, 103. O tatlong mga ka-farmers yung paaman. 110. Ay 10, 3. Tingnan nyo mga ka-farmers yung ating mga sisiw. Ayan po. Yan. Kulay pink po yung tuka. Tapos wala pong diferensya yung tuka. Bilog na bilog yung mata. Pagdating po dito sa kanilang pusod. Ito po yung pusod mga ka-farmers sa ito. Ayan. Pagdating po sa pusod, wala po siyang dumi. O wala, okay po yung kanyang pusod. Tapos yung paa. Ayan po. Makintab yung paa na kulay orange, kasing kintab at kasing orange ng aking daliri. Ayan. So ito po mga ka-farmers ay yan, class A. Yung kanyang balahibo ay talagang wala pa po siyang kulay puti. So day old na day old. Ibig sabihin fresh na fresh galing sa ating hatchery na pinagkukuhanan. Ayan. Maliksik. So ito na po mga ka-farmers na ilagay na po natin sila. Maliliksik po yung ating mga alaga. O anong masasabi mo? Ay, tumambak na kayo dito. Ang dami na, nagsipagtambakan na sila. Yung pag nagsasalita po ako nandito na lahat Ayan, so kung mapansin po ninyo mga ka-farmers, yung ating tubig, hindi na po natin yan nilagyan ng bato o yung lifeguard. Hindi po ba dati dun sa aking mga video pag nagbo-brooding ako, mayroon po yan mga bato. Ngayon hindi ko na po nilagyan kasi hindi pa naman sila uhaw na uhaw. Malalaman po ninyo kapag uhaw na po yung inyong mga sisiw pag nasa box po sila ay napakaingay. Pero po kapag yung relax lang po sila, pag hindi po sila maingay dun sa kanilang box, so ibig sabihin hindi pa po yan sila nauuhaw. Ngayon kapag sila ay uhaw na uhaw, pag lagay po ninyo dito sa inyong broodingan dito sa sahig galing po sa box, diretso po yan dyan. Tapos
Yung bagay yung parang tao na talagang uhaw na talagang halos lunukin pati yelo. Ganun po yun. Pero po kapag hindi po sila uhaw, tinan po ninyo, hindi po sila aggressive. Hindi po sila agresibo sa pag-inom. Chill lang. Relax lang. Kaya po yan. So ganun lang po yung ginagawa ko mga ka-farmers. Mamaya po siguro mga after kalahating oras, lalagyan po natin ito ng feeds. So yung chick booster yan po sa kanilang dyaryo. Hindi muna dun sa kanilang pakainan, dyan muna sa dyaryo. Hanggang po yan mamayang gabi o kaya bukas po ng umaga. 24 hours po yung pagpapakain dyan sa dyaryo. Tapos bukas po ng umaga o kaya mamayang gabi, maglalagay na po ako dyan ng feeds na nakalagay po doon sa kanilang pakainan, yung container para po sa feeds. Tapos kung mapansin po ninyo mga ka-farmers, yung ating tubig ay wala pa sa kalahati. Hindi ko po ito pinuno kasi po matagal po yan maubos. Ito po kasi 8 piraso ito, baka maubos po ito ay mamaya pang hapon o kaya bukas pa ng umaga. So kung maglagay po kayo ng puno yan, mapapanis lang po yan. Sayang din yung vitamins o kaya antibiotic or asukal na inyong inalagay dyan, kasi dapat po yan 6 hours o kaya 8 hour dapat po ay mapalitan po ninyo yung tubig. Kaya po para hindi siya ganun ka gastos sa tubig at saka sa vitamins, at least na din po doon sa effort ninyo doon sa inyong pagod, ay yan lang po yun, kakaunti lang po yung ating ilalagay, yung parang tatansyahin lang po natin na maubos po nila sa loob po ng 6 hanggang 8 oras. Okay, check po natin mga ka-farmers yung kanilang temperature. Lumalapit talaga sila sa akin kapag nagsasalita ako. Yung init, check po natin yung init. Dito tayo sa pinakagitna. Ayan, yung init niya is ayan po, 26 dito sa gitna. Dito po tayo 26 din. Pag malapit po sa ilaw 29. Yung 30. Ayan, so yung init natin mga ka-farmers kanina nung chinik po natin is 30 Celsius lang, Fahrenheit. Hindi pa siya Fahrenheit, Fahrenheit. So mamaya po siguro kapag na isara po natin itong trapal, kasi medyo mahangin po kasi dito pumapasok yung hangin. Kapag na isara po natin, baka po maabot po natin yung kailangan nating init, yung umaabot po ng 35. Ngayon check ko po ito mamaya. Kung hindi pa rin po umabot ng 35, maglalagay po tayo ng lata dyan sa pinaka gitna. Lagyan po natin ng uling para ma-hit po natin o ma-hit po natin yung init na kanilang kailangan, kasi day old dapat po yan ay 35, 34, 35 or 36 Celsius yung kanilang kailangan. So ang sabi po nila 1 watt daw sa 1 bird. Pero itong aking ilaw po mga ka-farmers, 10 piraso po yan na tigwa 100 watts. So 1000 watts po yan. Yung ating alaga ay 300 lang. Parang naging triple pa yung kanyang init. Parang lumalabas ito na 3 watts. Mahigit pa nga 3 watts per bird itong andito ngayon. Pero hindi pa rin siya umabot ng 35 Celsius, no? Hindi pa rin siya umabot. So mamaya titingnan po natin mamaya. Maglalagay po tayo ng ilaw dyan kapag sakali hindi po umabot yung doon sa 35 degree. Lalo na po mga ka-farmers kapag sa gabi. Mamaya i-check din po natin ito. Pagkatapos po natin maglagay ng pagkain, check po natin yung tubig, yung ilaw at yung init na kanilang kailangan. Kanina po mga ka-farmers ay 35 degree.
kahit po kinulog natin tong side na to, ay hindi na po talaga siya tumaas yung init, kaya naglagay po tayo ng uling. Ngayon po ay ano na, alas 6 na po ng hapon, wala na po yung araw. I-check po natin yung init, kasi po kanina nung 30 degree nag-iipon-ipon po sila, pero ngayon ayan po, oh, hiwa-hiwalay na po sila. Kaya ibig sabihin talagang kulang yung init kanina. Ngayon po ay i-check natin kung ilang degree ba to, kasi naglagay na po tayo ng uling eh. So ito yung ating, tingnan natin, ayan, 33 degree Celsius. So naglalaro po siya sa 33 to 34. So, ibig sabihin tama lang po yung ating init. Malalaman naman po yan sa kilos ng ating mga sisiw kung tama po yung init. Ito po yung napaka-importante kapag nagbo-brooding, yung hindi po sila nagkukumpulan. So sana po Sir Reynold Ferrer, yan, kasi siya po yung nagpapatulong sa akin, si Sir Reynold Ferrer. Papatulong po siya sa akin kung paano daw po ang pagbo-brooding. Ayan. So sana po sir, mapanood mo yung video ito. At saka ganun din po sa iba, lalo na po doon po sa mga baguhan, ay sana po mapanood po ninyo yung video ito. Sige po mga ka-farmers, marami pong salamat sa inyong patuloy na panonood at pag-share sa inyong mga kaibigan at pag-subscribe. Bye bye!